Kung makikita ninyo, ano yung sabi ni Trillanes mga kababayan nung nagsampa siya ng plunder case laban po dito kay Bongo. Ang sabi ni Trillanes mga kababayan, all elements of plunder are clearly present in this case. Mr. Bongo, in conspiracy with Mr. Duterte, uses position, authority, and influence to corner billions of worth of government project in favor of his father and brother. Mga kababayan, di ba kung makikita ninyo, dapat itatanggi ni Bongo yan. Ang sinasabi ni Bongo, mga kababayan, eto na-realize ko lang to pagkatapos nung live ko nung nakaraang araw, mga kababayan, na kung saan, hindi nga itinanggay ni Bongo na nagkaroon ng proyekto yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kamag-anak. Ang sinabi lang ni Bongo, mga kababayan, kay Trillanes, tamad yang si Trillanes. Yan ang totoong korupsyon. Bayad ka noon, hindi ka naman nagtatrabaho ng maayos. Tapos di ba may sinabi pa si Bongo, ang sinasabi lang ni Bongo hindi siya nakinabang. Pero hindi niya itinatanggi, mga kababayan, na nagkaroon talaga ng proyekto galing kay Duterte yung kanyang pamilya. Kung mapapansin niyo po, doon sa mga paliwanag at interview nitong si Bongo, wala siyang itinanggi. Di ba ang sabi pa nga ni Bongo, mga kababayan, hindi naman kasi porket sabihin, nakaparty ka na noon, porket may pamilya ka na nagninegosyo sa gobyerno. Diba kung mapapansin nyo, yan yung pagkakasabi nitong si Bongo. Ibig sabihin, hindi niya itinatanggi na nagkaroon ng proyekto yung kanyang pamilya, mga kababayan, sa kamay ni Duterte nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Diba mga kababayan? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa mismong balita na kung saan nagsampa daw ng frigate scam. Isinampa versus ex-President Duterte at Bongo. Ito ay play na po natin. Hinahanda na umano ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Isasampa pa lang. Ano po, isasampa pa lang. Anyway, pagpatuloy pa natin. Ang isa pang kasong isasampa niya laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo. Iginit naman ni Trillanes na hindi niya ginagamit ang pagkakataong ito para magpabida para sa 2025 elections. Si Denise Osorio sa detalye. Kasi di ba ang sabi nga ni Bongo, nagpapabango lang daw si Trillanes ngayon. Trabaho na daw ni Trillanes yan pagtatakbo. Etong si Trillanes, mga kababayan, pag malapit ng eleksyon. Paano na yan kung sinasabi ni Trillanes ngayon na hindi siya tatakbo sa pagkasenador sa darating mga kababayan na midterm election? So ibig sabihin, ang purpose talaga ni Trillanes mapagbayad. Etong si Bongo, etong si Duterte, mga kababayan, sa sambayan ng Pilipino sa kanilang mga kasalanan na ginagawa nung panahon na nasa kapangyarihan po sila. Ano po mga kababayan, na ito pagpatuloy pa natin. Hindi pa natatapos ang kasong plunder at graft na isinampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bong. Sinabi ng former senator na may susunod pang kaso laban sa dalawa. Ngayon lang daw talagang isinampa ang kaso dahil wala na sa kapangyarihan si Duterte. Kaya bukod kay Trillanes, posibleng may mga iba pang magsasampa sa kaso laban sa dating presidente. During the Duterte administration, imposible pong may uusad na ganitong klaseng kaso laban sa kanila. Kasi mahilig mga ilam si Duterte, mga kababayan, nung panahon po niya. Yun yung amnestia ni Trillanes, mga kababayan, kahit tapos na yon, pinilit niya pang pakialaman para lamang makabawi at makagante dito kay Trillanes dahil nga nung panahon ng Duterte administration, isa po itong si former Senator Trillanes, mga kababayan, sa number 1 kritiko nitong si Duterte. Kaya nga galit na galit si Duterte dito kay Trillanes at sinubukan pa nga ni Duterte na ipakulong etong si Trillanes gamit yung amnestia na iginawad ng Administrasyong Aquino. Mga kababayan, kaso nga lang sa kasamaang palad, kung mapapansin nyo, nitong taon lang din na ito mga kababayan, inilabas po ng Supreme Court yung kanilang desisyon at ibinabasura yung reklamo ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, laban sa pagbawi ng amnestia nitong si Trillanes. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Alyansa ng Marcos at Duterte camps ay nabasag lang naman, bago lang. Tama. Diba? Una nang sinabi ni Trillanes na tungkol sa frigate scam ang kanyang isusunod na habla kay Duterte at Go. Nagsimula ang frigate contract noon pang panahon ni Aquino. Pero nang napirmahan na ng naupo na si Duterte, hindi na nasunod ang kontrata. Nanalo yung isang contractor sa isang bidding at specific yung mga terms of reference kung ano yung mga nakalagay doon. Pero nung naupo na sila Duterte, binago, ginawang mga segunda
klase, no? Kumbaga hindi na kung ano yung nakasaad doon, no? Tapos piniwersa nila ang mga opisyalis ng Navy. Grabe, no? Nagpaliwanag si Trillanes na hindi lang Senator Bongo ang punteriya ng isinampa niyang plunder at graft. Dawit din si Duterte na siyang nag-a-allocate ng pondo sa mga go noong siya pa ay alkalde ng Davao City. Giit ni Trillanes, 184 na kontrata ang nakuha ng 2 kumpanya ng mga kapamilya ni Go. Grabe. Ano pa kadaling i-explain, no? 6.6 billion napunta sa kontrata ng tatay at kapatid mo na hindi qualified. Di ba? Yun, bawal yun. Yun, irregular yun. Ngayon, hindi nga niya dininay. Kung di siya dininay, ang ginagawa lang niya mga tanga yung mga Pilipino na hindi siya nakinabang kahit yung pamilya niya nakinabang. Dumipensa si Trillanes sa usaping ginagamit niya ang kaso para sa darating na halalan sa 2025. Hindi po, no? Kaya nga, hindi nila pwedeng sabihin na gusto kong sumikat dahil tatakbo ko ng national position. Hindi po ako tatakbo sa So paano yan? So paano yan kung mismong sinasabi ni former Senator Trillanes, Senator Bongo, na hindi siya tatakbo sa pagkasenador? Ibig sabihin, yung accusation mo na ginagamit lang yung isyong yan at nire-recycle dahil sa tatakbo, etong si Trillanes dahil sa malapit ang eleksyon, ibig sabihin mga kababayan, sablay. Gaya nga ng sabi ni Percy Lapid, lumang tugtugi na ginagamit ng isang politiko yung issue ng pamumulitika pagka sinasampahan ng demanda at inirereklamo yung isang politiko, mga kababayan. Kasi nga naman, ano yung malimit sabihin nitong si Bongo? Ginagamit lang daw ni Trillanes yung issue na yan, nire-recycle kasi nga daw may balak sigurong tumakbo at malapit na daw ang eleksyon. Paano yan? Ngayon, wala palang balak tumakbo, etong si Trillanes. Tapos maliwanag pa na sinasabi ni Trillanes, mga kababayan, na matibay yung ebidensya na pinanghahawakan niya laban dito kay Duterte at dito kay Bongo. All elements, mga kababayan, napakatibay nung ebidensya. So ngayon, paano to malulusutan nitong si Bongo at nitong si Duterte? Hindi na nila pwede, mga kababayan, ikatuwiran na nasa kapangyarihan sila. Kaya hindi sila mairereklamo ng katulad niyan. Ngayon, matibay na ebidensya, mga kababayan, yung pinanghahawakan nitong si Trillanes at wala nga maisagot dyan. Etong si Bongo, kung hindi, puro ad hominem attack, paninira, pabalik kay Trillanes, mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Senador, kaya hindi applicable yung ganyang mga alibay, no? Yung mga pang-divert ng attention. Tignan nyo yung mga ebidensya, maliwanag po yan. Binigyan ko lahat ng media, di usisain nila ng malalim. Una nang itinanggi ni Senator Bongo ang paratang. Sinabi niyang recycled at pamumulitika lang ang kaso ni Trillanes. Dagdag pa ni Go na may nag-utos lang sa dating senator para magsampa ng kaso. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Ito, mga kababayan, ituloy na agad natin yan dito. Siguro, mga kababayan, ito diba si Percy Lapid, nung panahon kasi ni Duterte, paniwala tayo kay Duterte na talagang ang masama itong si Percy Lapid, mga kababayan. Kasi nga, number 1 kritiko ni Duterte to. Talagang binibira ng paulit-ulit itong si Duterte hanggang sa bawian siya ng buhay. Alam niyo, mga kababayan, minsan din palang naitakal at naitapik ni Percy Lapid, mga kababayan, yung plunder case na yan na isinampa ni Trillanes laban kay Bongo at Duterte. Ngayon, pakinggan po natin kasi dito makikita nyo na hindi talaga idininay ni Bongo na nagkaroon ng proyekto, mga kababayan, yung kanyang kapamilya. Ang idinidinay lamang po ni Bongo, mga kababayan, ay yung naging pakinabang niya dun sa proyekto na natanggap ng kanyang pamilya, mga kababayan, dun kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, ito, pakinggan po natin etong mismong vlog na inilabas ni Kabarik Ligalig. At video po ni Percy Lapid yung ginamit dito. Ang sabi dito, digong at go sa kasong plunder, Trillanes, malakas ang hawak na ebidensya. Mga kababayan, ito i-play po natin. Na ang pangalan ni Alfrego Builders and Supply. Ito naman ay pag-aari
ng kapatid sa labas ni Bongo na ang pangalan ay Rapid Fire! Siguro baka isa din to sa mga dahilan mga kababayan kung bakit ipinatumba etong si Caper Silapid. Kasi nga naman, lahat ng sinasabi ni Caper Silapid nagkakatotoo ngayon mga kababayan. Lahat ng mga ibinabato ni Caper Silapid kay Digong talagang ngayon lumalabas paunti-unti. Ano po about do sa Pogo mga kababayan, about dito sa Flander case na ito, unti-unting lumalabas mga kababayan Anyway, ipagpatuloy pa natin. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyong palatuntunang Rapid Fire dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Naghalabas na po mga kaibigan ng dokumento si dating Senador Antonio Trillanes IV na nagpapakitang si Digong nyo at si Bongo ay pwedeng panagutin sa 6.6 billion plunder. Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng pandarambong o plunder sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Ayon kay Trillanes, nagpasa siyang isampa ito sa Department of Justice dahil naniniwala siyang mas mabibigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na ipinile namin sa DPWH, DTI at sa COA. Paliwanag ni Trillanes, mahigit 100 proyekto na umaabot sa 6.6 billion pesos ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ng senador. Ang dating Pangulo at si Senator Go umano ang nag-facilitate nito. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Itinanggi ni Senator Bongo ang paratang ni Trillanes laban sa kanila ng dating presidente. Kung nakinabang-an niya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit ang mas nakakaalam nito at dapat magsampa ng kaso. Ayan di ba maliwanag mga kababayan, hindi niya itinatanggi na nagkaroon ng proyekto yung kanilang pamilya kay dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, ang itinatanggi niya dito ay yung naging kapakinabangan niya mga kababayan doon sa mga proyekto na nakuha ng kanyang pamilya. Di ba maliwanag naman? Ito kung titingnan po natin, hindi niya itinatanggi. Mga kababayan, kung sa iba-iba sasabihin niya na ididemanda ko na lang si Trillanes, magkita na lang kami sa proper forum. Tapos sasabihin niya mga kababayan na walang nakuha ang kahit na sinong miyembro ng aking pamilya. Walang nakuha silang proyekto sa kamay ni Duterte nung panahon ni dating Pangulong Duterte nung siya ay mayor pa hanggang sa naging presidente. Pero ang itinatanggi niya lang dito mga kababayan, yung naging kapakinabangan niya dun sa mga proyekto. Hindi niya itinanggi na nakakuha ng proyekto sa kamay ni Duterte yung kanyang pamilya. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na totoo nga na nakakuha nga ng proyekto yung kapamilya ni Bongo mga kababayan sa kamay ni Duterte. Nung si Duterte ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente. Mga kababayan, kasi hindi niya itinatanggi. Anyway, pagpatuloy pa natin. Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon at ni-recycle na rin ito noong 2021. Pandarambong. Ano pa ba inaasahan natin mga kaibigang isasagot nila? O baka sabihin ng iba, etong si Caper Silapid mga kababayan ay Marcos loyalist yan, pinklawan po yan. Mismong sinasabi ni Caper Silapid na si Duterte ay mandarambong. O baka sabihin ng iba, hindi, kaya mo naman pinapakinggan yan kasi Marcos loyalist yan. Hindi po, pinklawan po yan mga kababayan at bago pa nga yan bawian ng buhay, binalaan niya pa. Nagbigay pa siya ng babala kay PBBM na mag-iingat sa mga tao na nakapaligid kay PBBM mga kababayan. Siguro tinutukoy nito yung Duterte camp. Ano po mga kababayan? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kung sino yung nagsisinungaling, yung pa nagsasabi ng nagpaparatang ng kasinungalingan daw. Tama! Siyempre. Luma na raw. Naku po, yan ang luma na.
Yung sinasabi ninyo, yan ang luma ng tugtugin. Palusot. Yan ang luma na bayad na sa politika. Kapag ka sumasabit, mga kaibigan, sa kaso, yun ang gagamitin. Politika lang yan, kasinungalingan yan, at saka luma na yan. O di ba tugman-tugma mga kababayan yung sinasabi ni Kaper Silapid? Kasi nga naman ang ginagamit ni Bongo ngayon na panangga, ni-recycle na daw yan, matagal na daw yan, tuwing magpupolitika daw, tuwing magkakaroon ng eleksyon mga kababayan, ginagamit ni Trillanes, nire-recycle para kulayan siya ng itim. Pero mga kababayan, yan po kasi kung iisipin natin, gas-gas na po yan. Matagal na gas-gas na yung ganyang klase ng gawain na sa tuwing babatuhin ng isang politiko na gumagawa ng mali, ang ikakatuwiran nila, ginagamit lang nung kabilang politiko mga kababayan para sa pamumulitika. Pero kung titingnan po natin yung senaryo, talagang baka nga nakakumit mga kababayan, di umano etong si Bongo ng pagkakamali nga. Kasi hindi naman niya talaga itinanggay mga kababayan na nagkaroon ng proyekto ang kanyang pamilya sa kamay ni Duterte. Mga kababayan, ang itinatanggi niya lamang yung kanyang naging pakinabang. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Yan ang talagang luma. Bueno, ito po mga kaibigan, si dating Senador Antonio Trillanes Deport. Matatandaan ninyo, meron siyang ibinabala na siya po ay maglalabas, magsisiwalat ng katiwalian. At inakusahan niya nga ngayon, itong si Digongyo at saka si Bongo ng umano'y pandarambong. Nako. Nagkakahalaga po ng 6 na bilyon o 6.6 billion na mga government projects. At ang pinakamalaki nitong 6.6 billion na ito, mga kaibigan, ay mga kontrata nasa lakab na kontrata sa ilalim ng Duterte administration o dun sa unang 2 taon ng administrasyon ni Digongyo. Naglabas po ng pahayag si dating Senador Antonio Trillanes na itong pamilya ni Go ay nanalo sa mga government projects. Pero kung tutusin mga kababayan, may nanalo talaga dyan. May nanalo talaga. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba nagsampa nga ng demanda na pre-gate scam etong si dating Senador Trillanes mga kababayan. Kasi nga, merong mga sadyang kontraktor na nanalo sa bidding. Pero hindi po yung sinunod ni Duterte, mga kababayan, bagkus yung mga proyekto ay ibinigay sa pamilya ni Bongo. Mga kababayan, di umano. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na nagkakahalaga ng 6.6 billion sa ilalim ng administrasyong Duterte. 1.5 billion dito sa 6.6 na ito, yung 1.5 billion ay nakuha po ito nung mayor pa lang si Digongyo. Grabe. Samantala, yung pong 5.1 billion ay sa unang 2 taon ni Digongyo sa Malacanang. At ibinasi po nitong si Trillanes ang mga dokumento. Ipinakita niya ang mga dokumento nagmula sa Department of Trade and Industry o DTI. Siyempre yung registration ng kumpanya, di ba? At saka sa Commission on Audit. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang pinakamagandang ebidensya. Kasi nga mga kababayan, di ba ano yung sinasabi ni Bongo? Kahit pa daw tingnan sa COA, wala daw makikita mga kababayan na may ganun daw. Paano nga naman makikita sa COA yan? Kung ang titingnan nyo lamang ay yung kay Bongo at kay Duterte. Pero kung titingnan nyo yung pamilya ni Bongo, baka sakaling may makita sa COA. Mga kababayan, di ba malakas ang loob doon sabihin ni Bongo, bakit hindi tingnan sa COA kung may nagawa sila ni Duterte na ganon? Pero kung titingnan talaga sa COA, kung yung kay Bongo,
na image mga kababayan kay Duterte, wala talagang makikita kasi safe lahat ng ginawa nila. Ano po, walang makakaalam. Ika nga mga kababayan, di umano. Ngayon, kung sakali na ang tingnan ng COA ay yung sa pamilya ni Bongo or yung mga proyekto na iginawad sa pamilya ni Bongo, baka sakaling may makita ang COA. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Kapag nagsiwalat ka, kahit sa media, di ba? Kahit sa media, ang pinagbabasihan ng media ay dokumento. Tama, evidence. So ito, naglabas si Trillanes ng mga dokumento. At sabi niya na yung construction company, ito na ang katiwalian dito. Yung construction company, edi siyempre na-consummate yung kontrata. Pagkatapos, sino yung kumpanya, di ba? Na-involve sa kontratang pumasok sa gobyerno. Ha? Pag-aari po ng tatay Nako po. ni Bongo na ang pangalan ay Desiderio Lim. Ah. Ha? At ang kumpanya, yun ang nagmimiyari yung tatay ni Bongo. At ang pangalan ng kumpanya ay CLTG Builders. Kung makikita nyo doon sa dokumento, yung kumpanya kasi na lumalabas talagang nakakonekta doon sa mismong tatay ni Bongo. Mga kababayan, kaya nga kung mapapansin nyo, napanood ko ito kay Batang Manila Toits. Kung mapapansin nyo mga kababayan, nung binasa ni Batang Manila Toits yung nilalaman ng dokumento, yung kasing nilalaman nun mga kababayan, yung pangalan ng kumpanya, mismong tumutugma talaga doon sa tatay ni Bongo. Kaya nga hindi pwedeng itanggi ni Bongo yung accusation at hindi pwedeng sabihin ni Bongo na nirecycle lang yan para kulayan siya ng item. Kasi naando doon yung pangalan ng kumpanya ng kanyang tatay. Mga kababayan, mahirap pong itanggi yun. Mga kababayan, ano po ngayon kung mapapansin nyo, di ba meron pang salita si Bongo na nadula siya. Ano yung sabi niya mga kababayan? Hindi naman kasi porket yung pamilya mo ay nagdinegosyo, yung kamag-anak mo ay nagdinegosyo sa gobyerno, kaparte ka na nun. Ibig sabihin, talagang yung kamag-anak niya ay nagdinegosyo sa gobyerno, mga kababayan. At hindi niya itinatanggi yun. Ang itinatanggi niya lamang ay naging kaparte siya ng negosyong yon. Pero hindi niya itinatanggi na nagkaroon ng proyekto sa gobyerno yung kanyang kapamilya. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung CLTG, initial ng buong pangalan ni Bongo. Ang pangalan niya Christopher Lawrence. Ano ba yung middle name? T. Ang middle name. Pagkatapos G. Ang apelyido niya ay Go. Nako po. Yan. CLTG Builders. Ito'y nakakuha ng 27 proyekto sa gobyerno na nagkakahalaga ng 3.2 billion noong 2017. Tandaan nyo, presidente na si Digong nyo. Tama. Doon pa lamang, 2017 pa lamang yun, ay 27 projects na nagkakahalaga ng kabuang budget na 3.2 billion. Grabe yung ginawa nila sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno nung panahon ni Digong. Sila-sila lang yung nakinabang mga kababayan. Sila-sila lang yung nagpayaman. Kaya nga po kung mapapansin nyo mga kababayan, talagang gano'n na lamang yung paglaki at paglobo ng ating mga utang. At kung mapapansin nyo, yung mga naipagawa ni Duterte, kung makikita ninyo, di ba sinasabi nga nung iba, marami nga naipagawa si Duterte, pero sa likod nun, yung mga naggastos doon mga kababayan, mas malaki pa rin yung kinita nung mga nagpagawa nun. Ano po, kaya nga kung makikita ninyo, ginawa nilang negosyo yung pagkakaupo ni Duterte bilang presidente noong 2016, mga kababayan, hanggang sa natapos yung termino nitong si Duterte. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Isang taon pa lamang nakakaupo si Digong nyo sa pwesto. From March 2007, mayor pa siya nito, hanggang May 2018. Sabi dito, I'm Pinklawan but I support BBM, down with the Dutertes. Kaya nga ito, tanong ko sa mga Pinklawan sa darating na eleksyon ba, 2028 election, iboboto nyo ba si Sara Duterte bilang presidente? Kasi wala na silang inaasahan mga kababayan
siguro kung hindi yung kanilang mga taga-suporta mga DDS. Tapos yung mga siguro yung mga pinklawan na mabubola nila, pero mahirap bulahin yung mga pinklawan Lalo naman ang mga Marcos loyalists, mahirap nang bulahin ngayon dahil sobrang ginawa ng mga Duterte kay PBBM. Sobra yung mga paninira nila kay PBBM. Kaya nga kung makikita ninyo, pag tumakbo si Sara, laglag yan mga kababayan, maniwala kayo sa akin. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Sabi ni Trillanes, ang COA documents ay nagpapakita na ang CLTG builders ay nakakuha ito from 2017 o 2007. Ang tagal nun 11 taon Sa loob ng 11 taon ay nakakuha ng 125 project. Naku po. Na ang halaga po ay 4.89 billion pesos. Grabe. Samantala, itong si Alfrego Builders and Supply, meron pang isang kontraktor, kumpanya, na ang pangalan ni Alfrego Builders and Supply. Ito naman ay pag-aari ng kapatid sa labas o half brother, 'di ba? Sa Tagalog 'yun kapatid sa labas, 'di ba? Ni Bongo, na ang pangalan ay Alfredo Amero Go. Ayan, so yung Alfrego ay acronym din ng kanyang buong pangalan, itong kapatid sa labas ni Bongo. Alam ba ninyo kung ilang kontrata raw ang nakuha nito from June 27, 2007 hanggang July 2018? Hindi lang pala yung pamilya mismo ni Bongo, mga kababayan nyo, nakinabang, pati yung pamilya sa labas, mga kababayan, nakinabang din sa mga proyekto ng gobyerno. Nung panahon ni Duterte? Mga kaibigan, umaabot po sa 1.74 billion. Grabe. Ayon ho kay Trillanes. Noong 2018 lamang, sabi niya, itong Alfrego Builders and Supply ay nakakuha naman ng 23 projects. Grabe. Na nagkakahalaga ng 1.3 billion. Ganun kalaki ang nakuha, mga kababayan, ng pamilya ni Bongo sa ating gobyerno. Na kung tutuusin, dapat na ipagkaloob sa mga kontraktor, mga kababayan, na mamamayang Pilipino. Pero dahil nga, mga kababayan, si Duterte, yung nasa katungkulan, mayor pa siya noon, mga kababayan. Nakikinabang na ang pamilya ni Bongo di umano hanggang sa naging presidente. Bukod pala sa pamilya mismo ni Bongo, yung sariling pamilya, mga kababayan, di umano ay nakikinabang din yung pamilya sa labas nitong si Bongo. Ibig sabihin, yung kapatid niya sa labas, mga kababayan, nakikinabang din. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi ni Go, ito raw mga transaksyong ito, tandaan nyo, legitimate. Lehitimo raw yan. Ibig sabihin dumaan daw yan sa public bidding. Public bidding. And proper procurement procedures in accordance with our laws. And tinutukoy niya rito, public bidding. Procurement law ito. Mga kaibigan. Hindi lamang naman ang batas na sinusunod sa paggagawad mula pa sa umpisa ng kontrata, hindi lang ito. Di ba? Ayun, binanggit ni Senador Trillanes yung Article 7, Section 13, na ang presidente, vice president, ang kanyang mga gabinete, o sino man sa gobyerno, ay hindi pwedeng pumasok sa negosyo directly or indirectly. Tandaan nyo, indirect. Paano yung indirect? Di sa pamamagitan ng iba. Di ba? Sa pamamagitan ng tatay, ng kamag-anak, ng kaibigan. Hindi pwede yan. Hanggang ilang saling lahi yan. Hindi pwede yan.
mga kaibigan, bawal yan sa saligang batas. Pero ito, may kontrata. At hindi ho itinatanggi ni Bongo. Inaamin niya. Kaya lang, ang depensa niya ay isang batas lang. Yung bidding. Sa subasta lang yun eh. Di ba sinusubasta yung kontrata? Nagbibidding yung kontrata? Oh, mga kaibigan, yun lang ang binabanggit mo. Pero itong mas mataas na batas. Kasi procurement law yan eh. Isa lang yan sa mga batas na dapat sundin sa pagpasok ng gobyerno sa anumang kontrata o kasunduan. Sa madalit salita mga kababayan, halimbawa presidente, vice president or yung mga cabinet member ng isang gobyerno mga kababayan, bawal silang gumamit ng kaibigan, kamag-anak, kapatid o kahit kapatid mo pa yan sa labas para makapag-negosyo, para makakuha ng proyekto galing sa ating gobyerno. Pero ang sinasabi kasi ni Bongo, dumaan naman daw po sa bidding. Pero gaya nga po ng sabi mga kababayan, sa mataas na batas, bawal kang gumamit ng kaibigan or kahit kakilala mga kababayan or kahit kapamilya mo, kapatid mo sa labas, mga pinsan mo, mga tayuhin mo, bawal kang gumamit ng ganon para magkaroon ng kapakinabangan sa mga proyekto galing po sa ating gobyerno. Ibig sabihin, since hindi naman nga tinatanggay nitong si Bongo, nakinabang talaga sila. Mga kababayan, nakinabang talaga sila sa proyekto ng ating gobyerno nung si Duterte ay mayor pa lamang hanggang sa naging presidente. Mga kababayan, kaya nga nang sabi ko sa inyo kanina, hindi lang yung mismong pamilya ni Bongo yung nakinabang. Kung hindi maging yung pamilya dun sa labas, nakinabang din. Mga kababayan, na kung tutusin ay talagang labag po talaga sa saligang batas. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Diyan sa pagsisiwalat na yan, sa takbo na yan ng katiwaliang ito, hindi lang ikaw ang nakinabang. Yung nagpapahintulot niyan ang nakikinabang. Si Duterte. Yung presidente, imposibleng hindi siya makinabang sa'yo. Di ba? Ngayon, 2018 pa niya yan eh. Wala namang napatunayan eh. Doon sa napatunayan, trabaho yun ng ombudsman at ng mga hukuman ng Sandigang Bayad. Kaya lang, yun na nga, kayo nag-appoint na yan eh. Di ba? Ang sabi, ako ba nakinabang? Ay, hindi tinatanong na sinasabi ng batas yun. Ang sinasabi ng batas, hindi kayo pwedeng pumasok sa transaksyon at ang inyong mga kamag-anak. Hindi ba? Yun ang nasa batas. Hindi mo pwedeng ikatwiran yan. Nakinabang ba ako? Nakinabang ka man o hindi, salita mo lang yan. Tama. Kaya pinagbabawal ng batas ang pagpasok ng mga kamag-anak sa kontrata, sa transaksyon, para nga hindi ka makinabang. Tama, kasi mga kababayan, ganito yan yung kapakinabangan ng pamilya mo, kapakinabangan mo din yan. Kahit sabihin mong hindi ka nakinabang yan, basta nakinabang ang pamilya mo, kapakinabangan mo din yan. Imposible naman na hindi ka nakinabang dyan, nakinabang yung pamilya mo. Ibig sabihin, malaki yung naging pakinabang mo dyan. At yung nagpahintulot sa inyo, nakinabang din ang mas malaki dyan. Ano po, like Duterte, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi ba? Yun nga ang purpose ng batas eh. Tapos tatanungin mo kung nakinabang ka. Hindi na kailangang i-memorize yun. Yun ang intention ng law. Hindi ba? Para hindi kayo makinabang, magamit ninyo ang inyong impluwensya habang kayo ay nasa poder ng kapangyarihan. Tama. Sabi, cabinet members, nung ma-consummate itong mga contract na ito, ay kuwang ka nasa executive ka Hindi ba? Special Assistant to the President. Tanungin nyo niya ang DPWH. Mapupwesto ba yan kung hindi dahil sa inyo? Di ba? Tama. Kung hindi dahil sa iyo, kahit magtanong ka dyan yan nga yung pugad ng mga magnanakaw sa gobyerno ano ngayon? Ano ngayon? WH mga kaibigan ni isang beses anya, wala akong tinawagan. Paano namin nalaman? Nakamonitor ba kami sa cellphone mo? Nakabantay ba kami sa'yo?
Ang pinagbabasihan lahat dito, batas. Hindi pwede yan, salita nyo lang. Di ba? COA. Kasi yung sinasabi ni Bongo, mga kababayan, na hindi nakakatungtong ng City Hall nung si Duterte ay mayor pa lamang yung kanyang pamilya dahil ayaw niya, at hindi nakakatungtong ng Malacanang yung kanyang pamilya nung si Duterte ay naging presidente dahil ayaw niya. Isang malaking kalokohan yan, mga kababayan. Ngayon, 1 to click na lang. Makakausap niya na si Duterte, lalo na at kung siya yung humahawak ng telepono or cellphone nitong si Duterte. Malaki ang chance, mga kababayan, na kung hindi man tumutungtong yung pamilya ni Bongo sa Malacanang or di kaya naman sa City Hall nung mayor at presidente etong si Duterte, sa cellphone baka sakali nag-uusap sila doon. Kasi yung sinasabi ni Bongo, unang-una, tama yung sinasabi dito ni Kapper Silapid, hindi naman tayo nakamonitor eh. Paano natin malalaman kung tunay o hindi yung sinasabi ni Bongo? Isa lang ang totoo dyan, 1 to click na yung panahon ngayon. Kahit hindi pumunta yung kamag-anak ni Bongo sa Malacanang or sa City Hall, mga kababayan, tawagan lang sa cellphone, magkakaroon na ng transaksyon. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Ay, hindi nila ma-dispute yan eh. Meron pa silang sinasabi na luma na raw yan. Kayo luma na eh. Tama. Pag nakakasuhan, politika. Yun ang sinasabi. Ang dapat sagutin nila, totoo bang nagkaroon ng kontrata o hindi sa panahon mo? Alam mo ba ang batas o hindi? Isinasabi mo, procurement law lang yun eh. Ay paano yung constitutional provision sa Article 7? Mas mataas na batas ito. Na hindi kayo pwede. Kahit sinong pamilya nyo, hindi pwede. Ano sabi? Wala pong ebidensya. Yung mga ebidensya sinasabi niya labang kay Senator Bongo ay Rappler, PCIJ. Aba, report yun nitong Rappler at PCIJ na nagbase rin sa report ng COA. Tama. Anong sasabihin mong lang? Hindi ba? Anong sasabihin mong lang? Doon nga, yun nga ang ginamit ng ng paglalathala eh. Ibig sabihin, hindi nila inimbento yun. Di ba? Walang umimbento niyan. Kaya nga galit na galit ang Duterte administration sa Rappler, mga kababayan eh. Kasi nga naman, yung akala natin nung panahon ni Duterte, yung ibinabalita ng Rappler, puro paninira lang. Pero ngayon, mga kababayan, putik yung ibinabalita pala ng Rappler, totoo pala. At lahat pala, mga kababayan, ng accusation or karamihan ng accusation ng Rappler kay Digong at dito kina Bongo, kina Bato, talagang nagkakatotoo, mga kababayan. Ibig sabihin, kaya gustong-gustong patahimikin ni Digong nung panahon niya etong Rappler, mga kababayan, kasi napiperwisyo na sila. Mabubulgar at mabubulgar yung kanilang ginagawang anomalya, di umano, mga kababayan. Kaya siguro sinusubukan nila na ibaon at sirain sa publiko sa mata ng mga tao etong Rappler. Pero bagamat ganun pa man, mga kababayan, yung ginawa nila, hindi nagpatinag yung Rappler at ngayon, inaani ng Rappler yung papuri. Kasi nga lahat ng sinabi nila kay Digong, nagkakatotoo po ngayon. Mga kababayan, base of the evidence, mga kababayan. Nagbabase tayo sa ebidensya na ipinapakita at sinasabi ni Trillanes na matibay yung mga ebidensya laban po dito kay Bongo. Na lahat ng elements ng ebidensya, mga kababayan, talagang matibay laban kay Bongo. Kaya nga kung makikita ninyo ano yung mga sagot ni Bongo, taliwas dun sa accusation itong si Trillanes. Ibig sabihin, hindi niya maamin, mga kababayan, na talagang nakinabang yung kanyang pamilya, pero hindi niya i-deny. Mga kababayan anyway, ipagpatuloy pa natin. Iyan ang basihan sa pagkakaso, mga kaibigan. Iyang mga dokumento. Sabi nga nung isang programang wala na ngayon, yung soko. Ayan, di ba? Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Tama. Di ba? Mga kaibigan. Salitaan nyo lang yan eh. Asan yung dokumento nyo hindi totoo yan? Ito'y dokumento. Ipakita nyo rin ang dokumento nyo. Di ba? Pwede ba salita lang yan? Mga kaibigan, at dun sa pagkakaso, siyempre, hindi pwede ngayon yan. Kaya kung gusto ninyong mabigyan ng katarungan
ang pag-iral ng batas, ng rule of law, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi nyo na dapat pagkatiwalaan ng mga tao na yan. Tama! So yan, lahat ng sinabi ni Kapper Silapid, mga kababayan, totoo at nangyayari ngayon. Alam niyo yung pinakamasakit? Sa kampo ni Duterte, kahit wala na si Kapper Silapid, inuusig sila ngayon ng mga video na naglipa na galing kay Kapper Silapid, mga kababayan. At lahat ng sinasabi ni Kapper Silapid laban dito kay Digong, nagkakatotoo po ngayon. Ayan, maliwanag naman, mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo, ang ending ng kwentong ito, magmumukbang ng napakaraming kaso at demanda, etong si Digong at saka itong sina Bongo, sina Bato, mga kababayan. Kasi kung mapapansin nyo, di ba, yung pinagpaplanuhan din ng PNP na isang pambagong demanda laban po dito kay Digong, yung obstruction of justice. Kasi nga, nadulas etong si Digong at nasabi na alam niya kung saan nagtatago etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Mga kababayan, maliwanag naman na talagang lahat ng accusation talagang basta na lang bumabagsak ngayon. Hindi po yan ginusto ng ating gobyerno na may kaharapin na accusation etong sina Duterte. Kasi biruin nyo yung sa PNP, yung obstruction of justice, yung AJK, ICC, yung kay Dilima pa, kay Trillanes pa, napakarami, mga kababayan. Pero anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. Comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po ang masasabi nyo. Hingil po dito sa mga topic na hinimay po natin.